lugar nga ba ang uulanin at makakaranas ng matinding init? Alamin po natin yan sa ating weather dito na laging may panahon para sa'yo. Tito Alvin, ano bang magiging panahon natin today? Good morning, Angela, at good morning mga kapatid. Weather update po muli tayo. Although meron tayong low pressure area na nakaka-apekto sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, mainit pa rin po sa malaking bahagi ng Luzon dahil medyo malayo pa naman po yan sa atin. So unahin muna natin itong ating mga heat index. Matinding init na temperatura po ang naitala sa malaking bahagi ng Luzon, particularly dito sa mga kapatagan ng Central Luzon, kasama na po dyan ang Pangasinan. Tumataginting, umabot pa sa hanggang 47 degrees Celsius yung ating heat index diyan po sa may area ng Dagupan City. Pumalo naman yan sa 42 degrees Celsius, diyan po sa may area ng Bulacan, kasama na po dyan ang Aurora. Maging dito sa area ng Virac, napakainit din po dyan, at Kamsur, umabot naman yan sa hanggang 45 degrees Celsius. So again, maghanda po tayo, mag-ingat sa matinding init ng panahon, particularly po sa tanghali. Ugaliin po ng uminom ng sapat na dami ng tubig at umiwas po sa direktang init ng araw. Kadalasan yung ating mga matataas na temperatura ay naitatala sa mga area sa pagitan ng bundok, kagaya nga po na itong area ng Cagayan at ito pong malaking bahagi ng Central Luzon. Isama na po natin dyan ang area ng Pangasinan. Sa katunayan, ngayong araw na ito, yung ating forecast heat index na nagmula sa Pag-asa, meron pa rin tayong inaasahang mainit na temperatura o mainit na heat index dito po sa area ng Dagupan, Pangasinan, napapalo sa hanggang 47 degrees Celsius. Ganun din po sa Bulacan na meron tayong inaasahang hanggang 43 degrees Celsius na heat index. Mainit din po dito sa area ng Isabela, kasama na po dyan ang Kamsur na naglalaro naman sa hanggang 41 degrees Celsius yung ating inaasahang heat index. Asahan din po natin ang matataas na heat index sa mga areas ng Ilocos Sur, Ilocos Norte o malaking bahagi ng Ilocos Region, kasama na po dyan ang La Union, Pangasinan, maging dito sa malaking bahagi ng Central Luzon, particularly ang western section nito, yung nakatapat malayo sa ating easterlies dahil nga may nakaharang na bundok dyan. Mainit din po dito sa mga areas ng Calabarzon, particularly ang western section nito. Mga posibleng thunderstorms naman at pag-ulan ang ating aasahan dito po sa ilang areas ng Visayas at Mindanao, dulot po ng ating tinatawag o dulot po ng ating binabantayang low pressure area. Puntahan naman natin yan. Kasalukuyan nga, meron tayong binabantayang low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa lying around 645 kilometers east o silangang bahagi ng ibabang bahagi ng Mindanao. Kapag meron tayo pong mga low pressure area, kadalasan po ang pagkilos nito ay recurve pataas kapag walang ibang weather system na nakaka-apekto dito. Ito pong ating low pressure area ay aasahan natin na kumilos unti-unti papalapit dito sa area ng Visayas na kung saan mas madadagdagan po yung ating mga pag-ulan. Dulot ng ating low pressure area dito sa area ng Visayas mula bukas hanggang sa darating na Friday, mas madadagdagan pa po yan dito sa may area ng Bicol Region. At pagpasok ng weekend, yan po ay nandito na sa kalagitnaan ng ating bansa at tatawid kayan or posibleng tumawid. Maliban dyan, meron tayong mga posibleng o meron tayong inaasahang panibagong bugso ng ating tinatawag na northeasterly wind flow. Ito yung ating parang amihan. So parehas po yan ang mekanismo. Pero since late into March na tayo, hindi na po yan ganun kalamig at hindi na rin po yan ganun kalakas. If ever magdeklara na ang pag-asa ng pagpasok ng panahon ng tag-init, northeasterly wind flow na po ang tinatawag dyan. If ever hindi pa naman, since meron pa tayong low pressure area at mga pag-ulan, amihan pa rin po ang itinatawag dyan ng Pag-asa. Ganun pa man, ang focus po natin dito, ang pagtutunan natin ng pansin ay ang magiging interaksyon ng ating low pressure area dito sa ating northeasterly wind flow. Dahil dyan, sa pagpasok nito, meron po yung tinatawag na wind convergence o pagsasalubungan ng hangin na nasa itaas na bahagi ng ating low pressure area. Yung pong ating wind convergence o pagsasalubong ng hangin ay magdadala po ng mataas na tsansa ng pag-ulan dito sa itaas na bahagi ng Luzon. Particularly ang eastern section nito, kasama po dyan ang Aurora, Isabela, maging dito sa ilang bahagi ng Central Luzon, kasama na rin po dyan ang Metro Manila at ito pang areas ng Calabarzon sa darating na weekend. So mas lalawak po ang epekto nitong ating low pressure area kasama ng interaksyon niya dito sa ating northeasterly wind flow. Again, ito po ay isang mahinang system pa lamang, so magiging erratic po yung kanyang nature at pabago-bago pa. Pero yan po ay patuloy nating babantayan in the next 2 to 3 days. At maghanda rin po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pag-ulan nitong ating binabantayang low pressure area mula Mindanao, Visayas in the next 2 days at sa darating na weekend naman dito sa malaking bahagi ng Luzon, kasama na po dyan ang Metro Manila. At yan po muna ang ating weather update. Muli, ito po ang inyong weather, Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo.
Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.